Ako si Ricky Abella. Ayan, residente dito sa Western Bigutan, Taguig City. At isa akong rider. Magandang umaga, ako si Ricky Abella. Ayan, residente dito sa Western Bigutan, Taguig City. At isa akong rider. Sir, ano pinagkakaabalahan mo ngayon sa araw-araw? Bukod sa pagra-rides ay isa din akong empleyado ng barangay at ng GMA. Isa po akong cameraman. Nasisingit mo pa ba, sir, yung pagmumotor ka? Every weekend nagagawa talaga nating mag-rides gawa ng kasi yun lang yung natin kumbaga yung happiness natin, bangan natin at pagtanggal ng stress. Sir, ano ba gamit mong motorcycle ngayon na pamasok araw-araw? Sa ngayon, ang pangpasok araw-araw ito yung nasa likod natin, yung CBR 150R. Then ang pang-rides ko naman yung CBR 500. Yung ginagamit ko siyempre kasi medyo malayo yung biyahe at medyo bago-bago yun. Kaya yun ang mas madalas yung ginagamit sa rides. Lawan na rin pala yung motor mo, sir. Kailan ka ba nag-umpisang mag-motorcycle? Nung elementary pa ako dun sa probinsya, meron kaming motorcycle na pang tricycle doon. Yung practicean ko nung grade 4 pa lang ako, ay nag-start na ako magmotor. Nag-umpisa ka agad sa manual transmission. Yes po, sir. Pero nag-i-scooter din po kayo? Oo po, nag-scooter din ako ngayon at syempre yung mga kasama natin, yung mga scooter, kasi nagagamit natin at pinapahirap naman sa atin. Pero hindi ka ba nahirapan dito sa Metro Manila? Traffic, tapos naka-manual transmission ka? Hindi naman, sir, kasi nakasana natin magmotor na manual. Yun ang isa natin natutunan. Mas madali para sa akin yung manual kaysa automatic. Sir, nabanggit nyo kanina, kayo po ay matagal na nagmumotor. Meron ba kayong club na sinasamahan ngayon? Yes, sir. Meron kaming club na ito nga, matagal-tagal na rin siya. Nabuo ko siya nung bali ako yung national chairman ng Western Bigutan Riders Club. Ito yung grupo namin. At medyo matagal na rin siya since 2003. Then 2004 na i-restore naman siya sa SEC. At hanggang ngayon ay 19 years na yung grupo. At siyempre meron din kami yung grupong CBR 500 family. So nabanggit nyo, sir, national. So ilan ba ang grupo ng Western Bigutan Riders Club? Sa ngayon, meron kaming 39 chapters dito sa buong Pilipinas at kulang-kulang 1,000 members din yung namin. Hindi naman kami masyadong papadami kasi kailangan namin yung talagang solid na rider at yung talagang disiplinadong rider. Hindi namin kailangan sobrang dami, at kailangan namin yung disiplinadong rider at talagang solid na parang pamilya. As a chairman, sir, ng grupo, may mga activity din kayong mga pinaplano or ginagawa? Opo, sir. Actually ngayon marami kaming upcoming events. Una yung mga safety driving, kailangan namin yan. Yung first aid, ginagawa din natin, may nakaschedule din tayo. Then yung mga charity, meron din tayo. At kasama na rin yung pagra-ride. Yung pag makarating ka sa ibang lugar na gamit ang motorsiklo. Ganda po ng mga plano, no? So, ibig sabihin, as a chairman, dapat yung member mo may training, meron din pong background sa first aid, at syempre nagbibigay din po ng tulong sa ibang lugar, no, or charity na ginagawa. Yun po yung ginagawa ng ating rides. Hindi lang tayo rides. Kumbaga yung ginagawa natin may katutunan. Pero po yung grupo nyo, sir, every week ba may tambike or meet up na tinatawag para meeting ba? Minsan merong weekly, minsan wala naman dahil depende rin sa availability ng mga kasama ko, yung mga trabaho din kasi sila. At minsan naman gawa ng sa panahon, hindi tayo makatambay. Minsan isang buwan wala kasi gawa ng maulan. Yung weekend may umuulan kaya hindi tayo nakakapag-tambay or nakakapag-rides. Pero minsan din naman, madalas ay sunod-sunod din yung aking activity. So sa Western Bigutan Riders Club, halo-halong motor, wala namang kailangan dapat big bike ka, dapat scooter. Tama ba, sir? Opo, sir, halo-halo. Depende sa ang pinaka-importante sa amin, may rehistro, may lisensya ka at okay yung motor mo, nasa kondisyon.
Wala kaming pinipili na anong klase ng motor. Panghuli na lang sir, bago tayo magtapos dito sa maikling kwentuhan. Ano ba ang mga basic rules ng riding club? Kung ikaw ay papasok bilang member. Ayun lang, basic lang din naman natin. Yung siyempre, dapat may driver's license tayo, hindi siya expired. Yung motor natin may rehistro. Then, siyempre, condition yung motor natin. Yun lang. Then, pag mag-ride, kailangan safety ka. Yung may helmet ka, may mga gears ka. Kasi hindi namin sila pinapasama pag may mga kulang ka, nakachinelas ka lang, or naka-t-shirt ka lang. Kailangan talaga kompleto para iwas tayo sa aberya. Siyempre, safe ng mga safety ng mga rider. Hirit ulit, sa mga gustong bumuo ng riding club, ano ba yung mga dapat na kailangan nilang i-consider? Yun, una-una, siyempre kung mabubuo kayo ng club, dapat meron kayong at least 10 members. At kung gusto nyo maging legal talaga, i-register nyo sa SEC. At ayun, yun lang naman ang pinaka-basic pagbuo ng club. And magkaroon kayo ng meeting. Mas maganda yung may briefing din kasi hindi lang basta pag-ride lang, hindi lang club na kayo. Hindi, meron talaga yung tatawag na yung set of officer. At syempre, para naman maging legal kayo, yun nga, sabi ko ay i-register nyo sa SEC. Okay, thank you po Sir DJ at dun sa mga member ng Western Bicutan Riders Club. Thank you rin sa oras na binigay nyo sa information na ibibigay din natin sa mga makakanood po ng video to. And keep safe, ride safe always.